Happy anniversary! It's me again. Pakilang episode mo na ba ito? Second episode. Second. Sige, see you again. Kala ko kasi first episode pa lang. What's up? We're back at it again with the former presidents of Santo Domingo Youth Organization on our 21st anniversary. Yeah. So, Jamie. Pangilang presidente ng SDYO? Tanda mo ba? Ay, may listahan ko dyan eh. Pangapat. Pang-4. Adrian, Jenny. Actually, pang-limang term ng presidente, pero Pang-4 na president. Jenny kasi umulit. Umulit eh. So, pang-4 talaga. So, ayan. Bilang pang-4 na presidente ng SDYO. So, ano yung challenges na naranasan mo during your term? Ako saglit lang ako pero yung pressure ng ng 10th year anniversary kasi 10 taon na yung SDYO nung ako yung naging president. Milestone, no? Pang 10th ba yun? Yes. Tapos ilang buwan kang serve? Mga 2. No. May mga nangyari. Tapos si Jessica na yung nagtuloy ng 10th year. April siya umupo. April 5 kasi ito nag-propose eh. Pero yung yung 10th year naman, talaga. So anong challenge doon? Anong naging challenge? Challenge. Actually, yung pagiging president ko hindi yan yung challenging eh. Yung iba pang mga journey ko as officer. Kasi bago naman ako maging president is naging officer din naman ako. So, yung every time na may ma-assign sa'yo na bagong committee or assignment, so challenging yun kasi natututo ka lagi. On the other hand, para masagot ko yung tanong mo is yung pressure ng 10th year anniversary kasi medyo pricey yung yung celebration na yun plus parang dapat maganda and yung paggawa ng speech during nung celebration. Kasi dapat pero ikaw nagplano na memorable with press. Okay. Pinlano namin yung menu, yung activities. So yun, yung placement ng mga tao, ganon. Tapos before the anniversary, pumunta kami ni Kenneth doon sa sa venue. Nag-ocular kami na. At the same time, date na din. Kasi no? Yeah. Wala ka nun eh. Wala ka ba nun? Wala, nasa Davao kami na nila. Parang the time, pinaka-expensive na yun eh. No, during that time, yun yung pinaka-expensive. Pero hindi yun yung pinaka-expensive na anniversary kasi marami pero nung 20 year, yun yung expensive kasi tsaka malaki pa yung value nun, parang nasa 30 plus 37 lang yata yun eh. Pero ayun, that time malaking value na yun, kaya mahirap na siyang ulitin kasi ngayon nasa 100 na sila, no? 100K na. During that time, yung sa Forest Club yun, tama ba? Forest Club. Parang yun yung pinaka-ideal na, parang yun yung ba? Hindi ko alam, para sa akin yung standard ng anniversary celebration wherein may facilitators and hindi yung mga mga seniors or yung mga officers, may facilitator talaga, tapos kakain na lang kasi kasama na siya doon sa pinaka binayaran. So yun, venue maganda, ayun. So doon naman tayo, next question. Dumating ka ba sa point na parang ayaw mo na? Kahit hindi as president, kahit as officer ka, parang na-burnout ka din. Ano yung nag-trigger? Parang hindi. Parang hindi nangyari yun sa akin. Nung member ako, ang problem ko lang kasi dyan before is kung paano ko pagsasabayan ng studies ko plus yung pagiging member and officer ng SDYO. Parang si Bebelan din. Pero never siyang, ewan ko, ito, na-burnout to, ito rin na-burnout to. So, yun, parang ewan ko, eager talaga ako ever since na nakita ko sila,
na sumasayaw ng piyesta. Basta, before ako sumali ng SDYO, eager na talaga ako na mag-serve. Ayun. So, parang wala. So, overall, good. Oo, kasi happy eh. walang Happy experience ko nun eh. Ayun. So, last question. Anong masasabi mo sa mga kabataan na wala sa simbahan? Narinig ka sa buong mundo. Kayong wala sa Kuya simbahan. Tumayo ka, di ka nakita. Ito na lang. Oo nga. Kayong wala sa simbahan. Kayong mga wala sa simbahan, sinasayang niyo yung pagkakataon ninyo. Okay? Kasi ang pagsali sa SDYO, it's a way of living. Sinasayang niyo yung pagkakataon na malalaman nyo ang tama sa mali. Kasi ang mga ibang tao, kahit matatanda yan, pero mas maganda, simula pa lang ng mga bata kayo, natututo na kayo kung ano yung tama at mali. O, mga turo ng simbahan, turo ng buhay. Kasi hindi lang naman to samahan eh. Nagkakaroon kami ng formation, nagkakaroon ng shepherding, nagkakaroon ng pakikisama, wherein natututo yung mga kabataan kung ano yung gusto niyang Panginoon para sa atin and kung ano yung dapat gawin. Pero kasi, pag wala kayo sa simbahan, nasasanay kayo dun sa mga bagay na hindi dapat gawain and feeling nyo nagiging norm na yun. Yeah. Which is, nagiging sakit din ng lipunan as a whole. Na feeling nila, tama yung ganitong norms dahil yun yung nakasanayan. Pero, kung meron kayong org na tulad ng SDYO na nagpapaalala sa inyo ng tama at mali, actually kami, nagpapaalalahanan kami. So, yun ang wala kayo na meron kami. Okay, mas may chance kaming mapapunta sa mas magandang tahakin dahil sa org na to. So, ano masasabi mo sa kanila? Kaya, kayong mga kabataan na wala sa simbahan, sumali na kayo sa SDYO. Yun. So, that's it for our second episode. Thank you. Thank you, Sister Jamie. And I'll see you on the next episode. Ouch!